Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa araw na ito, sa bawat isa, sa mga gagawin niya, sa ginawa na niya. Purihin ng Diyos. Sa ating pangatlong session, let me just please give you a brief, alam niyo na ang theme natin sa camp ay the Great Commission, tama? Alam niyo ba yan? Ang buong camp natin, ang tema ay the Great Commission. Tapos bawat araw ng camp, meron tayong sub-theme. Yung parang sub-theme. Itong araw na ito, unang araw ng camp natin, ang ating nais ipangyari, dahil Great Commission ang theme, ay ihanda tayo para tumakbo sa Great Commission. So our first day, if you notice, kanina is about healing, kagalingan, mga pagsisisi, at pagsisigurado na naka-align tayo dun sa vision. Yung bang nakatama tayo. Kasi bukas, ang pag-uusapan natin ay ang renewal and recommitment to the vision. Kung wala ng pabigat, wala ng dilim, wala ng gulo, diretso na tayo sa pag-unawa ng mas malalawak, mas makapangyarihan dun sa vision. And then on the third day, magpaplano tayo sa specific hakbang. Hindi lang siya pangitain, aabutin natin siya, may specific hakbang tayo. So, today, now, ang topic natin ay Discipleship Growth Barriers. Yan, Discipleship Growth Barriers. Let me start with yung next slide, which is the Great Commission. Siguro, familiar na familiar kayo dito. Go and make disciples of all nations. Baptizing them, teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I will be with you to the very ends of the age. Ito yung Great Commission. Ito yung na-envision natin na nais ipangyari ng Panginoon, na dalhin ang nagawing alagad ang lahat ng bansa hanggang sa wakas ng panahon. So ang vision, ang Great Commission, next slide please, ay tungkol sa discipleship. Kasi go make disciples. Tapos sinabi niya kung paano, of all nations. So discipleship ang tinutukoy ng vision natin. Yung wala pa sa Panginoong Jesus ay dadalhin sa Panginoong Jesus at gagawing alagad ng Panginoong Jesus. The vision is about discipleship. It's about making disciples, therefore discipleship. Dalawang entities ang involved, yung disciple at saka yung disciple maker. Kasi yung kausap, yung disciple maker, gumawa ka ng alagad. Yung pinatutungkulan, yung tao na gagawing alagad. So, two parties ang involved. Pero sila ay nasa loob ng isang accountable relationship. Ibig sabihin, hindi yung magkita kung kailan, hindi yung nasabi ko na sa'yo, bahala ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo, hindi ganun. There's an accountable relationship. Kasi yung disciple maker ay binigyan ng bilin na hindi lang turuan mo, kundi turuan mong sumunod. So, kailan matatapos ang layunin ng disciple maker? Pag nakasusunod na sa lahat ng utos ng Panginoong Hesus. Tama ba? Kasi iba yung ituro mo, o naturo ko na lahat, Genesis to Revelation, bahala na siya. Pero ang Great Commission ay ituro mong sumunod. So, ang end na hindi lalayon ay masunod lahat ng utos ng Panginoong Hesus. And doon, naghahawak ng accountability yung disciple maker. Ang disciple naman ay meron ding accountability sa kanyang disciple maker na, sige, mag-aaral akong sumunod hanggang masunod ko ang lahat ng utos ng Panginoong Hesus. So, meron silang pananagutan sa isa't isa. Discipleship ay mayroong
pananagutan sa isa't isa, yung disciple at yung disciple maker. And then, next slide please. Ang discipleship, kasi tuturuan mong sumunod sa lahat na tinuturo. That will take time. So, discipleship is a process. Proseso siya. Hindi siya nangyayari sa isang instant, sa isang iglap. Kundi siya ay nangyayari sa panahon. In fact, tulad ng sanctification, hanggang sa dulo ng buhay, we are undergoing discipleship and we are undergoing sanctification, yung paglilinis at pag-aayos ng ating buhay. Na? So, may magandang verse na gusto ko lang i-share quickly sa next slide, Proverbs 4:18. Ang daan daw ng matuwid, the path of the righteous is like the morning sun, yung sa umaga, shining ever brighter till the full light of day. Sa umaga, madilim, tapos lumalabas yung araw, unti-unti, medyo lumiliwanag, hanggang sa katanghalian na maliwanag, masikat na masikat ang araw. So, dahan-dahan hanggang sa maliwanag na maliwanag. Doon, inihalin tulad ang buhay o ang daang tinatahak ng isang taong matuwid. Ganon din yung nangyayari sa atin. Nagsisimula tayo sa medyo madilim-dilim, lumiliwanag ng konti, at ang nilalayo natin sa dulo ay ubod ng liwanag, parang katanghaliang tapat. Now, para maging mas close dun sa, mas eksakto, mas malapit dun sa real, sa tunay na buhay, let me read to you 1 Corinthians 3:1-3. Sabi dito, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Mere infants in Christ. So may tinutukoy na parang adults na nag-live by the Spirit, may tinutukoy na infants in Christ. Merong panimula, merong patutunguhan. Tapos sabi nga, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? So, the next slide please. Dito pinakita ko yung pasimula at yung patutunguhan. Nagsimula tayo lahat, di ba? Na born again tayo, di ba? Tayo infants in Christ nung pasimula. Ayon din dun sa binasa natin sa 1 Corinthians 3. Nagsimula tayo infants in Christ, pero ang ating gustong maabot, tayo ay adult spiritual people who live by the Spirit. So yun yung ating patutunguhan. Nagsimula tayong nasa mundo, worldly, at dito sa talata, specifically pang binanggit na may inggitan, may awayan, no? Ilan lang sa mga nakikita sa buhay ng isang bahid ng mundo. Pero ang patutunguhan ay mature, Christ-like. So kung pupunahin natin, kamukha ng mundo, nung magsimula, mundong-mundo, nung magsimula, pero ang patutunguhan ang patutunguhan ay kamukha ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo ako? We do not blame ourselves that we are like the world when we began. Kasi talaga naman doon tayo galing. Pero unti-unti, as we go on the discipleship journey, nawawala yung kamukha ng mundo, nababawasan, at sa dulo, tayo ay nagiging kamukha ni Kristo. Sa simula, unti-unti, nagiging kahawig, more kahawig, and then ang inaabot natin dulo ay kamukha talaga tayo ng Panginoong Jesucristo. At nung pasimula, ang nakasanayan lang natin turo ay elementary teachings ang tawag. Sa Hebreo, tinutukoy dito repentance, faith, baptism, resurrection, yung mga foundational na turo. Pero as we progress sa ating discipleship,
foundation ng ating pananampalataya, tayo ay tinuturuan na tungkol sa matuwid na pamumuhay at unti-unti nawawala na yung bahid ng mundo. That's when it happens. Nawawala na, nababawasan ang bahid ng mundo. Natuturuan tayo ng tamang isipan, kaya yung mali, nabibitawan. Tamang pananalita, kaya yung hindi tama, hindi na madirinig sa atin. Yung tamang ginagawa, natuturuan tayo, napapalitan yung dating mali. Na? Until, next slide please. Sinabi dito sa talata, yung dinescribe yung mature sa is for the mature. Yung teachings about righteousness, tama at mali, is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Punahin nyo, sa simula, sanggol, akay-akay ka sa mga pagsunod. Pero pag mature na, nasanay mo na ang sarili mo, na ikaw sa sarili mo, na-discern mo na ang tama at mali, at nakapagpapasya ka on your own, na ang mali ay hindi ko gagawin, ang tama, yon ang gagawin ko. So, yun yung direksyon ng ating discipleship journey, mga kapatid. Alright? Ngayon, I would like to show you, review lang to. Kasi we're talking about discipleship. Let us review please yung demands, yung hinihingi ng discipleship sa Panginoong Jesus. Let me share with you, I think, 4. Una, yung imbitasyon. No, ito ay Matthew 4:19. Ito ay isa sa mga una, if not unang, pagtatagpo ng Panginoong Jesus o pakikipag-usap ng Panginoong Jesus sa mga unang alagad, actually kila Peter. Na? Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." So meron siyang paanyaya. Na? Tay, alika, sundan mo ako. Tapos nagbigay siya ng sketchy picture nung end outcome pag sumunod ka sa akin. So this is an invitation. Na? And tulad ng, I think, kanina narinig natin, ang paanyaya ay nag-respond sila Peter. So yun yung una, paanyaya. Ang pangalawa, medyo mabigat. Itinuro ito ng Panginoong Jesus sa mga tao kung saan dinefine niya ang hinihingi ng isang pagiging alagad. Na? I am sure we have heard of it, pero medyo titigan natin ng konti. Na? Sabi sa talata, sa Luke 14:26, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." So, medyo black and white ito. No, ibig sabihin, either disciple ka or hindi ka disciple. Pag disciple ka, hate yung dearest ones mo, yung pinaka matimbang sa puso mo. Yun yung, di ba? Plain English lang naman siya. Pag hindi mo ginawa ito, you cannot be my disciple, sabi ng Panginoong Jesus. Alam nyo, pag tao, kahit mabait, no? Baka mo si pastor, kahit ako sasabihin ko, mabait talaga si pastor. So, halimbawa mo si pastor, sinabi niya sa atin, sa inyo, na, mga kapatid, aalagaan ko kayo, tuturuan ko kayo, pero kailangan i-hate nyo ang nanay at tatay nyo, ang mga anak nyo, ang mga magulang nyo. Pag sinabi ni pastor sa atin yon, siguro sasabihin, naku, siguro parang nakadiferensya na sa isip si pastor. No? Ba't niya hinihingi yung ganoon sa atin? No? Pag tao lang ang nagsabi noon, parang crazy siya, parang kulto siya. Diba? Kasi lahat ng pinaka-dearest mo sa buhay, ibababa mo, ang itataas mo, yung nagsalita. Kung tao yon, he has no right to ask yung ganoong kalaking requirement sa atin. Pero sino ang nagsalita? Ang Panginoong Jesus, ang Savior God natin, ang God. Na? At ang kanyang sinabi, pag hindi natin hinate yung pinakamatimbang sa ating puso,
hindi tayo pwede maging alagad niya. Ha? Yun yung sinabi niya. Wala namang interpretasyon na kailangan dyan. Ang gusto lang nating makita, hindi naman yun talagang kamumuhian natin. Kung hindi ang sinasabi ng mga pag-aaral tungkol sa mga talatang ito, yung bang pag tinimbang mo, pag inihambing mo dun sa iyong pag-ibig sa Panginoong Hesus, para bang hate mo sila. Kasi iiwanan mo, ipaprioritize mo ang Panginoong Hesus over the people that you dearly love. Na? So, hindi siya hate na galit ako sa iyo, galit ako sa iyo, hindi ganon. Kung hindi, ang Panginoong Hesus, pag tinawag ako, siya ang number one. Yun yung tinutukoy dito. Nakakaintindihan tayo, ha? Hindi natin aawayin ang mga pinakamamahal natin. Pero una ang Panginoong Hesus. Alam nyo, isi-share ko lang yung isang pagkakataon na kitang-kita ko to sa buhay namin. Nung kasing bata pa yung college student, si Doc David, nagka-dengue siya. Tapos na-hospital siya. Sabado namin siya kinonfine. The following Sunday, baba ng baba ang kaniyang platelet count. Na ni-warn kami ni-warn ako ng doktor na bantayan mo, huwag mabubunggo, bantayan mo kung merong mga pula-pula. Yun talagang nababahala yung doktor. Talagang medyo critical kasi sobrang baba nung platelet count niya. Alam niyo, si pastor nung araw ng linggo, nasa church siya, kasi preacher siya. Nung panahong yon, may 6:30 tayo, may 9 o'clock, tapos may 6 p.m. So buong araw, nasa church si pastor. Hindi ko siya nakasama nung time na yon. Hindi ko ma-describe sa inyo yung bigat ng loob ko, yung hirap ng loob. Hindi dahil wala si pastor, kundi dahil sa situation. Pero hindi ko siya, I did not even feel na dapat nandito siya. Kasi alam ko na una ang pagkatawag ng Panginoon, and this is particularly para sa asawa ko, dapat nandun siya. So, minsan ganoon. Kailangan mo talagang i-exercise. Kailangan mo talagang gumawa ng hakbang na talagang una ang Panginoon. At para sa akin, yun yung isang very clearly, una ang Panginoon. Hinarap ko yung pag-plummet ng platelet count ni David ng mag-isa hanggang nung gabi. Nung matapos yung worship ng gabi, mga siguro 9, dumating na si pastor. Nakahinga na ako. Nakauwi na rin ako para rest ng loob. So minsan ganoon, hate. Pero there's more. Sa next verse, sa Luke 14:27, ang sabi naman, whoever does not carry their cross and follow me, cannot be my disciple. Yung hindi daw magdadala ng kanyang krus at susunod sa Panginoong Hesus, hindi pwedeng maging alagad. Nung panahong yon, hindi ba yung krus, mayroong vertical, mayroong horizontal. Yung ipapako sa krus, pinapabuhat sa kanila yung horizontal part ng krus hanggang sa pagdating nila dun sa lugar ng papakuan, tapos ipapako sila doon sa bit-bit nilang krus. So, sa kanila, very clear ang ibig sabihin nitong turong ito ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ikaw ay ipapako sa krus to your death. Kamatayan ito, to your death. Hindi naman sinasabing, actually, ikaw ang magde-decide. Kasi medyo voluntary. Negative lang to pero yung pag kinonvert natin to positive, yung magke-carry ng kanyang cross at susunod sa akin, disciple ko. So kung gusto mong maging disciple, i-carry mo yung cross. Choose to die. Yun yung sinasabi dito. Ikaw ang magpapasya, pero isa lang. Choose to die and be my disciple, or kung ayaw mong mamatay, pasya mo yun, pero hindi ka pwedeng alagad. Ganun yung choice naan. Ikaw ang magpapasya. Pero klaro siyang sinabi. At ang pagpatay, the death that is implied here, ay hindi naman talagang physical death. Kung hindi yung pagsuko, yung parang patay ka.
kahit na sipa-sipain ka, wala kang reaction. Kahit pagsalitaan ka ng masama, wala kang reaction. Kahit na agawan ka, no, kahit na alisin ka sa kabaong mo at itapong ka, wala kang reaction. Kasi patay ka na. Parang ito yung sinabi sa Philippians na ang Lord Jesus, He considered Himself nothing. Yung bang wala siyang karapatan sa anuman, wala siyang hihingin, wala siyang para sa sarili niya, yung ganoon. Yun yung death na tinutukoy sa pag-carry ng cross. And yun yung demand ng discipleship. No? And then the last one that I'd like to share, sa John 8:31 naman, sabi dito, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. So, mapupuna lang natin dito, there's a difference between believing and being a disciple. Na? Kasi ang mga kausap niya, yung maraming tao, tapos yun yung mga nananampalataya sa Kanya. Kaya lang, wala pa sila sa disciple. Kasi meron pang if, pag you hold to my teaching, doon ka magiging alagad. Na? So we all start with believing in the Lord Jesus, and that is very good. Pero kailangan susunod na pa siya, hold to His teaching para maging alagad. Hindi automatic na pag nanampalataya ako, ay alagad na ako. Kailangan kong mayroong pa siya na tatanggapin ko, hahawakan ko yung teaching ng Panginoong Hesus. Ano ibig sabihin ng hold to my teaching? Kung yung teaching ay isang tao, yung tayo, yung anino ng tao. Next verse, please. This explains it better. The believer's will is the actual shadow of God's word. Yung kalooban ko ay sunod-sunuran sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, yung kalooban ko, sumusunod doon. Kahit saan pumunta yung salita ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng hold to His... Walang bitaw. Kahit saan pumunta yung word, walang bitaw. Tila ba anino? May nakita ba kayong anino na humihiwalay doon sa tao, for example? Wala, di ba? Ganon din ito. Pag mayroong utos ang Panginoon, tayo, yung kalooban natin, susunod, parang anino. Yun yung ibig sabihin ng hold to His teaching. So kung iisipin mo, tulad ng nabanggit ko, ang pag-progress from a believer to a disciple, kailangan siyang, next slide please, conscious, thoughtful, deliberate decision. Ibig sabihin, kailangan aware ka. No? Yung bang alam mo na ang pinag-uusapan ay magiging disciple ka ba o hindi? Hindi yung napasama ka lang. Hindi yung, ay ganito ginagawa nila, makikigawa rin ako. Hindi ganon. Kung hindi aware ka that this is what discipleship is asking me to be and asking me to do. Aware ako, inisip ko. Tapos pangalawa, conscious, thoughtful, tinimbang ko. Na yung inisip, uy, kailangan pala para akong patay. No? Para akong patay, wala akong ipaglalaban na para sa sarili ko, na gusto ko, na pangarap ko, wala akong ipaglalaban, parang patay. At kailangan deliberate, yung sinasadyang pagpapasya. Hindi, kahit na makita ko lahat ng iyan, pasya ko na magiging alagad ako ni Jesus Christ. You know? Alam ko na nung what we call sinner's prayer, ang prayer natin, siyempre humingi tayo ng tawad sa Panginoong Hesus sa mga kasalanan natin. Pero ang prayer natin na siya na ang Savior natin at siya ang Lord na masusunod sa lahat ng araw ng ating buhay. No? So parang naka-embed doon sa ating prayer na tayo ay susunod sa Kanya kahit na anong sabihin niya. No? Pero so ngayon, nire-revisit lang natin yung pasyang yon kasi nagpasya na tayo. Ngayon ba, pag nakita natin ang demands ng discipleship, yun pa rin ang pasya natin? Mayroon ba itong magsasabi na masyadong mabigat yan?
iisipin ko muna. Magpapaalam muna ako sa mga mahal ko sa buhay na pangalawa lang sila. O kaya, hindi ko kaya, saka na lang. Meron bang ganon? Wala. So, tayo ay kinakailangan talagang magkaroon ng yung bang aware tayo. Ito ang hinihingi ng discipleship natin. Alam natin ang price we have to pay, ang cost para sa atin. Alam natin at pinagpasyahan natin na ako ay alagad ng Panginoong Yesus. Malinaw? Sige. Salamat sa Lord. Alright, moving forward, let me share with you tatlong essential things for life-changing discipleship. Nabasa ko lang to pero ang ganda niyang, gusto ko lang i-share with you. 3 essential things, yung pang napakahalagang bagay para magkaroon ng talagang pagbabago habang ako ay nasa discipleship journey. Ang una ay content. Anong ibig sabihin ng content? Yung scriptures, yung salita ng Diyos, yung laman ng pinag-aaralan natin dito sa discipleship process natin. Kung anong tinuturo at kung anong natututunan. Hindi opinion, hindi haka-haka, hindi kung anong sasabihin ng tao, kundi salita ng Diyos. Yun ang content ng ating discipleship process, discipleship journey. Kaya tayo, bilang cell leader, tayo ay nagpapakain sa ating mga inaalagaan ng mula sa scriptures. Hindi opinion, hindi pananaw, no? Hindi haka-haka, hindi yung sinabi ko lang, kung hindi salita ng Diyos. Tinuturuan natin sila rin to feed themselves. No? Yung bang na mag-aral din sila, magbasa rin sila ng scriptures on their own. No? It's nice to be needed. Yung bang ikaw nagtuturo, asang-asa sila sa iyo, tuwan-tuwa sila. Pagtuturuan mo sila tungkol sa Word of God, kasi the Word is spirit and life. Talagang masaya siyang matutunan. Pero, kailangan din nating turuan sila tulad natin na magpakain ng kanilang sarili. No? Like mag-devotion, mag-aral ng scriptures, kailangan din yon. And we need to inspire them to hunger for the Word. Yung bang, kitang-kita nila yung excitement natin sa mga naaaral natin sa Word of God. At kung paanong nababago tayo, kaya sila rin nai-inspire na pahalagahan, pakinggan, aralin, basahin, mag-meditate ng Word. So we bring them through a process of teaching them the truth, tapos teaching them to feed themselves sa truth, and inspiring them to yearn, to hunger, na naisin ang salita. So, ang content ng ating pag-aaral ay scriptures. Kaya ang sabi nga na nabasa ko, kunwari pag sinabi natin, information alone, hindi nagbabago sa tao. Kasi alam nyo ba yung mga billboard na nagsasabi na pag nanigarilyo ka, ganito ang, there's a good chance this will happen to you, yung mga sakit. Miski yata sa pakete ng sigarilyo may nakasulat na warning, maaari kang magkasakit pag nanigarilyo ka. Lahat ng naninigarilyo, nababasa yon. So yung information na yon, hindi naman nakapagbago sa kanila. So, ganun din, yung scriptures, kailangan ng, scriptures is powerful. Pero in general, it would be good for a person na nag-aaral ng scriptures na magkaroon ng community. The second is community. Yung bang like-minded na mga kasama na nag-aaral ng salita ng Diyos para patibayan ang pananampalataya sabay-sabay sa Panginoong Hesus at para magbago ng sabay-sabay ayon sa salita ng Diyos. No, like-minded na community. Maraming mga, hindi sa secular groups, hindi lang sa church, ine-espouse, yung bang ine-encourage yung support
mga support groups na pag meron kang nais gawin, it would be good na magkakasama kayo, na pare-pareho kayo nais matuto kung ano man yung nais nyong matuto, mag-alaga ng unang anak nyo, nais nyo, yung mga ganon. No? Even in the secular world, ina-encourage yan. Kasi pag sabay-sabay kayong nag-aaral, mas effective. Nag-encouragean kayo sa isa't isa. Nagtutulungan kayo, nag-exchange kayo ng experiences na magiging relevant at makatutulong sa isa't isa. So community is very important. At nakita natin yung example na yon sa scriptures, sa Book of Acts. Magkakasama sila. Na? So community is important. So mahalaga na nasa church tayo, meron tayong small group na kasama. Na? And just isa lang sa nais kong i-share sa inyo, itong verse, Matthew 13:20-21. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ito tungkol dun sa seed. Sabi dito, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Lalo na sa mga bago-bagong mananampalataya o kaya sa mga mananampalataya na may pinagdadaanan sa buhay, whether bago or dati ng matagal ng mananampalataya. Totoo naman na meron tayong mga panahon na may pinagdadaanan tayong mabigat. Ang pagkasabi lang dito, pag nagkaroon ng trouble, no, yung mga kaganapan na naggugulo sa aking buhay at nag-aagaw ng kapayapaan at kapanatagan ko. O kaya persecution, yung bang dahil sa pananampalataya ko ay sinasaktan ako sa iba't ibang kaparaanan ng ibang tao na hindi naniniwala sa pananampalataya ko. So trouble or persecution. Ano daw ang nangyayari doon sa tao? Nagfo-fall away. I read na itong falling away, hindi ito unti-unting nangyayari. It's pretty much like nag-collapse under pressure. Alam niyo yung, kunwari ito, pag inupuan nito ng mabigat na tao, babagsak yan. Hindi siya dahan-dahan, biglang babagsak. Ganon yung tinutukoy na pag merong persecution o merong trouble, maaring mag-fall away, bumagsak dahil sa pressure ng buhay. Pero, pag may community ka, sa panahon na dumadaan ka sa trouble or sa persecution, merong mag-e-encourage sa'yo, merong nakakaalam ng mga nangyayari sa'yo, merong nagpe-pray para sa'yo, merong tumutulong sa'yo. At dahil doon, hindi ka magbabagsak under pressure. Very important, mga kapatid, ang community. Na, wag natin anuhin yun, baliwalain yun. Pero ang pangatlo, sa next slide, ay yung personal consecration. Kahit may community at nag-aaral ng Word of God, kailangan ng pasya ng tao. Na? Kahit na napakaganda ng community at napakayaman ng katotohanan ng pinag-aaralan, pag hindi nagpapasya ang tao, natatanggapin ko yan at nais kong umayon dun sa pinag-aralan natin, nais kong magbago at nagpapasya akong magbago, wala pa rin pagbabagong mangyayari. Na? So, kailangan yung teaching ng Word of God, kailangan yung community that encourages and that helps, at kailangan yung personal na pagpapasya ng tao para magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa pananampalataya sa discipleship process. So, at this point, pupunta na ako sa certain barriers. Pero at this point, gusto ko lang banggitin na we can review those 3 things para sa atin. Na? Kasi yun yung 3 mahalagang kailangan natin para tayo umunlad sa ating discipleship growth. Alright? So ngayon naman, tukuyin natin. Medyo mahaba ito, pero papasadahan ko lang yung barriers to discipleship. Mayroong 3. Ano lang to, kinlassify ko lang siya, pero hindi ito parang for purposes of presentation lang. No? May 3 akong babanggitin. Ang una ay pride. No? Pride. Yan. Yung pride pala, may iba-ibang mukha.
Na? Actually, miski sa ating, I am sure na even tayo, kasi medyo matagal na rin tayo sa word, sa faith, di ba? Nakikita natin na pride pala to. Ay, pride pala yan. Ay, pride din pala yan. So may iba-ibang mukha ang pride. And let me show you some of the faces that are common to us patungkol dito sa taong ito na si pride. Ang una ay self-sufficiency. Ito yung bang mabuti ang self-sufficient. Ibig sabihin, hindi ako laging nakaasa sa kapwa ko. Pero pag ang Lord ang pinag-uusapan, it is not good to be self-sufficient. It is not, hindi siya compliment, hindi siya mabuting bagay na, Lord, kaya ko to. Diyan ka lang sa trono mo, kaya ko to. Hindi ganoon. No? It is not good to be self-sufficient before God. Kasi, pag self-sufficient tayo, ang iniisip natin na pwede tayong umunlad sa ating pananampalataya outside yung biyaya ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang lahat ng nangyayari sa ating mabuti, tulad ng sabi sa scriptures, all good things come from God. Na? And growth in our spiritual life, growth sa buhay natin ay mabuting bagay galing sa Diyos. Kaya, hindi tayo pwedeng self-sufficient sa ating discipleship journey. Hindi maganda na tayo, yung bang ang aasahan lang natin, sarili natin, na parang walang puwang ang Diyos sa ating pag-unlad. Na? Sa next slide, makikita natin to very clearly. Dali. Yan. Sa John 15:4-5, sabi doon, manatili kayo sa akin at kung paanong nananatili ako sa inyo. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Tapos sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine, you are the branches. So ang imagery ng Panginoong Jesus, siya yung halaman, siya yung vine. Tapos tayo, yung sanga na nakadugtong sa vine. Na? Mayroon bang sanga na kayang mabuhay mag-isa, hiwalay sa vine? Hindi. Yung bang, ano yun? Alam natin yun. Pero yun yung pinakikita ng Panginoong Jesus sa atin at sa atin relative to our Lord Jesus. Tayo ay dependent completely sa Kanya. Tayo ay connected palagi sa Kanya. Kasi pag naputol, na wala ang connection, hindi na tayo dependent sa Kanya, ang pagka-picture dun sa talata, una, hindi tayo mamumunga. Pero pangalawa, matutuyot. Tapos, itatapon sa apoy. So, useless yung sanga na hindi nakadugtong sa vine. Sabi nga ng Panginoong Jesus dito sa verse, apart from me, you can do nothing. So mga kapatid, yun yung totoo. From beginning to end ng ating buhay. Apart from the Lord Jesus, wala tayong magagawa. No? Kahit ang husay-husay mo na, kahit master ka na, so, sa paglilingkod, kahit na napakayaman at napakahaba ng karanasan natin sa paglilingkod, ito pa rin ang totoo. Apart from the Lord Jesus, we can do nothing. Na? So, hindi pwede tayong self-reliant. Hindi pwedeng self-sufficient tayo. Ang pangalawa, try kong bilisan o magsiskip ako, ha? Self-sufficiency, spiritual pride. Spiritual pride, yung bang iniisip ko na okay na ako. Naabot ko na yung hinahangad ng Panginoon, ng Diyos para sa akin. Wala na akong kailangang hakbangin pa. Wala na akong kailangang gawin pa. I have arrived. Parang ganoon. No? At minsan, pag gano'n yung kaisipan ko, next slide please. Sabi sa Hebrews 5:11, yung kinakausap ng yung mga tao na mayroong spiritual pride, sabi dito, we have much to say about this. Marami pa kaming gustong ituro sa inyo.
But it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Pag yung bang iniisip mo na, alam ko na yan, o kaya hindi ko na kailangan yan kasi okay na ako sa aking pananampalataya. No, nalulugod na ang Diyos sa akin. Tinatanggap na niya ako. No? Nagagawa ko na lahat ng gusto ng Panginoon para sa akin. Pag nasa ganong attitude tayo, bakit pa tayo mag-iintindi sa itinuturo? Hindi na pala natin kailangan. Diba? So yun ang danger ng spiritual pride. Minsan, hindi naman natin niisip na absolute wala na akong kailangan. Pero minsan, sa isang small community natin, mas ako nga twice a day mag-devotion, sa leader ko once lang eh. No? So mas marami akong nababasa sa loob na isang taong kaysa sa kanya. Mas marami akong alam kaysa sa kanya. So pag ganon, minsan, ang attitude ko na wala na akong matututunan dito sa grupo kong ito. Spiritual pride yun. At kahit na ang yaman at ang ganda ng sharing para sa babago nating lahat, hindi na ako matututo. Bakit? I no longer try to understand, tulad ng sinabi sa talata. And that is spiritual pride. Na? Sa next slide, ang bunga nga nito, hindi na ako umuunlad. Yung akala ko, made na ako, hanggang dun lang ako, minsan dumadaos-dos pa ako pababa. Na? I stop learning. Hindi ko na palalawakan yun. Ang susunod ay self-righteousness. Ito naman ay, dahil iniisip kong matwid ako, medyo similar dun sa pride, si spiritual pride, ang nakikita ko, yung mga malinong mga katao sa paligid ko. Kasi ako, maganda na ang ayos ko sa tingin ko. So, ang nakikita ko, yung mga mali nila, ako nagde-devotion twice a day siya, isa lang, palaktaw-laktaw pa. Yan talaga. Ito naman, ako nag-worship, nag-15 minutes ako before, nagpe-pray ako. Ito, late. Late sa worship. Yan talaga. You know, nagiging mapunahin ako. Natutuunan ko yung mga pagkukulang ng mga tao sa paligid ko. Yung pala, meron na akong attitude ng self-righteousness. Nagja-judge na ako. Malay ko ba kung totoo yung aking akala at yung aking hinala at yung aking suspicion sa mga tao? Malay ko ba? Nagja-judge ako dahil dun sa attitude ng self-righteousness. Na? Skip 2 slides, please. Doon tayo sa religious spirit. Yan, thank you. Yung religious spirit naman, iniisip ko na pwede, dahil sa mga, minsan paglilingkod ko, o sa mga utos ng Diyos na sinusunod ko ng buong ingat, no? Talagang bantay na bantay ako na sa 15 minutes before worship, bantay na bantay ako sa mga dapat kong gawin sa ministry ko, ginagawa ko lahat, sikap ako ng sikap. Minsan, ang iniisip ko, ginagawa ko yon para naman may favor ako mula sa Diyos. Nagsishift na, dati naglilingkod ako kasi natutuwa akong maglingkod sa Panginoon, pero later on, pumapasok yung religious spirit na kaya ko lang pinagpapatuloy yung aking ginagawa at pinaghuhusayan kong mabuti para may favor ako mula sa Panginoon. Para bang pinabayaran ko ng paglilingkod ng buhay ko ang favor ng Diyos sa akin, which is wrong. Kasi ang katotohanan sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nakagagawa ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya sa pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Pero hindi mo makikita sa scriptures na without excellence, it is impossible to please God. Walang ganon. Without hard work, it is impossible to please God. Hindi. Ang essential, faith. No, faith. Hindi ko sinasabing okay lang walang excellence. O hindi. Pero ang explicitly sinasabi sa scriptures, everything is by faith sa grace ng Panginoon. Na? So, religious spirit, binabaliktad yung ating pananampalataya na parang binabayaran natin sa Diyos yung kanyang biyaya. Ang susunod ay boastfulness.
mapagmataas, mapagyabang. Na? Minsan sa salita, madalas sa puso. Kasi minsan hindi naman tayo nagsasalita. Pero sa puso natin, maari tayong maging mapagmataas o mapagyabang. Na? At nagli-lead yan dun sa disdain. Yung bang mababa ang tingin ko, ito talagang mga kabataang ito. No? Ito talagang mga kung sino man. No? Baka masaktan kayo pag may sinabi ako. Yung ganon, nagdi-disdain tayo. Yung mababa ang tingin natin dun sa kapwa natin, gayong pare-pareho tayo sa biyaya ng Diyos, nagsisikap na magtapat sa ating Panginoon. Nagkakaroon ako ng disdain, nilulook down ko yung mga tao dahil sa aking kayabangan. Na? Ang next ay refusing correction and accountability. Ito yung ang isang very evident ito, pag tinutuwid ka, defensive ka, yung ganon, kahit sino, kahit saan pa manggaling ang pagtutuwid. No? Kunwari, magulang ako, kahit anak ko ang magtuwid sa akin, pwede kong sabihin, lid-lid mo, tutuwid mo ako. No? Yung ganoon. O kaya, sa isang feel natin, kunwari sa isang malapit sa atin, hindi tayo tumatanggap ng pagtutuwid. Yung attitude ng puso na, huwag mo akong ituwid, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam ang struggle ko. No, minsan ganoon. Kaya ayaw natin magpatuwid. O minsan, ayaw natin may pananagutan tayo sa kapwa. Ibig sabihin, ba't ako magre-report sa iyo ng devotion ko? Between the Lord and me yan. No? Yung accountability, ba't ko i-report kung nagturo ako? No? Between the Lord and me yan. Alam ng Panginoon. No? Yung bang ayaw natin na nananagot tayo sa ibang tao? Na, yung minsan nangyayari yung ganon. Na parang nagpapantingan tenga mo pag tinatanong ka dun sa ginagawa mo. Ano siya? Refusing accountability yon. Tapos, o kaya, ayaw mo nang tinuturuan ka. Marunong ka pa sa akin. No? O kaya, yung ganoon, ayaw mo nang tinuturuan ka, ayaw mong makinig sa mga nagtuturo. Bakit? Malay ko ba sa buhay nila? No? Malay ko ba kung mas mahusay sila sa akin? No? Yung ganoon. Yun talagang attitude ng ayaw magpaturo. At minsan, dahil sa ganoon, humihiwalay dun sa body of Christ. Nag-isolate from the body of Christ. Kasi, nandun yung laging, malay ko ba, baka baka mas banal ako sa inyo, papaturo pa ako sa inyo, o kaya sasama pa ako sa inyo, baka mahawa ako. No? Yung ganoon. So, isolation sa body of Christ. Tapos, hindi talaga teachable pag ganoon. Ang isang malungkot na consequence nito, next slide please, nananatili tayong blind sa ating blind spots. Alam niyo yung blind spot? Mga driver, alam niyo. Pero, clearly, kunwari, kita nyo ba batok nyo? Nararamdaman nyo lang, pero hindi nyo kita, di ba? Yan ay isang blind spot. We will never see it. Na? Kaya, pag may diferensya, yung batok ko, ang makakakita lang ay yung ibang tao, hindi ako. I will never see it. Pero pag ako'y ayaw ng correction, ayaw ng tinuturuan, yung blind spot ko, laging blind spot. Bakit? Hindi ako makikinig pag tinuruan ako, pag tinuwid. Pag sinabi sa akin, ang gulo ng, mayroong kang dumi sa batok. Hindi natin tinatanggap yung correction, yung pagtuturo, yung i-reject din natin yun. To our loss. Kasi yung blind spot, hindi na naalis. Yung kamalian, yung dumi sa ating blind spots, hindi na naiayos. Delikado yung ayaw magpaturo. Laging mananatili hanggang kamatayan yung mali na nasa blind spot niya. Na? Okay. Babanggitin ko lang yung iba. Independent spirit, papakita ko lang, hindi ko nababasahin. Independent spirit, no? Yung
ayaw ng nasasakop ng iba. Hypocrisy, pagpapanggap. Kailangan maganda tingin nila sa akin, cell member ko sila, cell leader na ako. So, kailangan yung itsura ko sa kanila maayos. Ang concern ko ay yung itsura ko sa harapan ng mga tao, kahit na may problema yung loob ko. Yung mga Pharisees, ganyan ang problema nila. Fear and timidity, takot. Delikado yung maging matatakutin at yung mahina ang loob. Kasi, ang consequence niyan, pag may bagong pinagagawa ang Panginoon, hindi tayo makakilos. Hindi natin malakaran. In general, sa pride slide, anak, ang consequences ng pride as a whole, pinupwesto ko yung sarili ko in opposition to God. Ano mang mukha ng pride? It is like me positioning myself in opposition to God. Kasi ang sabi ng scriptures, God opposes the proud. Kaya nakakatakot yung pride. Nakakatakot talaga yan. Kasi ako mismo ang humahamon sa Lord, sige nga Lord, labanan mo ko. Yung ganon. So yun yung una. Pangalawa, inilagay ko na nga yung sarili kong kalaban ng Diyos. So definitely, wala akong hindi malapit. There is no intimacy. There is no intimacy and no favor with God. Hindi malapit ang loob ko sa Diyos. Kalaban ko nga, nilalabanan ko nga siya. Wala akong presence ng Diyos na nararanasan sa buhay ko. Tapos yung next na. Ang susunod, nananatili ako sa kamalian ko. Kasi bawal ako ituwid. Bawal ako turuan. Nananatili ako sa lahat ng kamalian ko. Hindi ako nag-grow. The next major, pride ang una. Ang pangalawa, spiritual laziness. Katamaran. Ang isa ay, ito rin, ang laziness pala, marami ring muka. Ang isa ay kapabayaan. Yung bang pinapabayaan mo relationship mo sa Diyos. Yung wala kang sigasig sa mga bagay ukol sa Diyos. Hindi importante, next anak, hindi importante sa iyo ang mga bagay ng pananampalataya. Casual ang attitude ko. Wala akong mataas na pagpapahalaga sa mga bagay ng pananampalataya. Pabaya ako sa pananampalataya. Makikita mo sa akin yon kasi palaktaw-laktaw ako sa prayer, sa pag-attend ng cell group, sa worship. Tapos palaktaw-laktaw ako hanggang sa mabitawan ko ang prayer life ko. Kapabayaan. Ano yan? Anak yan ng katamaran. Pati yung fellowship, pinapabayaan ko. Di ba next week na lang, tapos next week, ay may dahilan. Di ba sa susunod na lang, lagi namang may fellowship So, saka na lang, kapabayaan. Walang pagsisikap sa pagsasanay para sa katwiran. Next slide. Failing to exert effort para sa pagsasanay sa godliness. Tapos susunod. Comfort zone Christianity. Ibig sabihin, Kristiyano ako through and through, pero hanggang dito lang. I set the boundary. Hanggang ito lang ang pwede kong gawin. Ang payag akong gawin. Tayo nagsiset ng boundary kung saan lang tayo komportable. Pwede akong mag-share sa loob pag merong taong dumating, tas mga kamag-anak nung pwede akong mag-share dyan. Pero yung hindi ko kakilala, tatawagin ko, hindi ko personality yun. Hindi ko gagawin yon. We set the boundaries. Attitude, actually, pwedeng facts yun, pero yung attitude ang may diferensya. Naintindihan niyo ako? Attitude ang may diferensya. Yung comfort zone Christianity. Conditional ang commitment. Pagpayag ako, committed ako all the way. Pag hindi ko siya masyado gusto, pag hindi siya para sa akin sa isip ko, kayo na lang. Hindi umuunlad ang faith pag ganoon. Next,
lack of passion for God. Yung bang, alam niyo yung usong term, nonchalant? Pati sa Diyos, nonchalant. Lack of passion, nonchalant attitude towards God and the things of God. Hearing, next slide, hearing but not doing. Ginagawa, ay nakikinig ako, nagno-notes pa nga ako, pero hindi ko gagawin. No? O wala akong pagsisikap na gawin. Hindi ko man lang chinecheck kung ano yun para magawa. Hearing but not doing. Katamaran pa rin yun. Well, nasa classroom ng katamaran yun. Sagabal yan sa growth natin. Tapos ang third big hindrance to discipleship growth ay kamunduhan, worldliness. Papasadahan ko rin ito, ha. Carnality, nananaig ang nais ng laman. No? Yung bang pinagbibigyan ko yung sarili kong layaw lagi. Yung pagod naman ako eh. So, ito yung reward ko sa sarili ko. Kaya lang lagi. Na? Hindi, yung malayaw sa sarili, indulgent. Lalo na ang culture ng mundo natin, materyoso at saka consumerism. Yung bang nakasentro dun sa, pag gusto mo, kunin mo. Pag kailangan mo, sa tingin mo, bilhin mo. Pero ang pag gusto mo, kunin mo, bilhin mo. No? I-credit card mo. No? Tapos bahala na yung bayaran. Yung bang, yung indulgent ka masyado sa sarili mo. Next is loving the world. Sabi sa, next anak. Yan. Sinasakal yung spiritual life natin. Merong, sa Matthew 13:22, the seed falling among the thorns, yung buto na nalaglag dun sa matinik dawagan. Mayroon daw, narinig niya yung word of God, pero merong worries, alalahanin sa buhay, at yung yaman ng mundo, sinasakal yung salita, kaya nagiging unfruitful yung salita. Na? So yung needs sa buhay, yung wants sa buhay, yun yung lumalaban sa ating pagsisikap, sa ating pag-unlad sa ating spiritual life. Hindi ibig sabihin na pati yung needs, bahala na ang Diyos. Basta ako, yung magde-devotion lang ako, sasamba ako, ganyan. Hindi ganoon. Ang ibig ko lang sabihin, huwag nating hayaang masakal ang ating spiritual life ng pursuit sa needs at saka wants sa buhay. Kanya-kanya to. Kayo nakakaalam niyan. Anong epekto nung inyong pagsisikap para sa maayos na buhay? Anong epekto dun sa paghabol sa mga gusto sa buhay sa ating spiritual life? So yung pag-ibig sa mundo, yung takot sa tao. No, next. Hindi dahil takot tayo sa tao, kundi takot tayo na ayawan tayo ng tao. Ang gusto natin, approval ng tao. No? Kamunduhan din yon. Tapos, self-centeredness. Yung bang, ang mundo ko, umiikot sa sarili ko. Alam niyo, kontrang-kontra to dun sa Christ-centered eh. Tayo, tinawag para umikot ang mundo natin sa Panginoong Hesukristo. Pero, pag self-centered, ang iniikutan ng mundo natin ay yung sarili. Anong gusto ko? No? Ano ang gagawin ko? Yung self-centered. Tapos, gusto ko lang i-point out na itong self-centeredness, may consequence siya. Skip one slide, next slide na. Yan. Ang consequence niya, yung tinatawag nilang consumer Christianity. Hindi ko alam kung narinig nyo na yon. Consumer Christianity. Ang Kristiyano, tinuturing niya ang church na isang service provider. Na? Kaya hinahanap niya sa church kung anong makukuha niya doon sa church. Consumer Christianity.
No, kailangan maaliw siya, kailangan uplift siya, kailangan masaya siya pag pumupunta siya sa church. It's all about me. And God is not in the picture. Consumer Christianity. Pag self-centered, ganun. No, ganun ang... Thank you, anak. Ganun yung patutunguhan natin. No? Hindi yung... kontrang-kontra yung self-centeredness sa Christ-centered. At ang danger pa niyan, next slide anak. Sabi dun sa isang libro, Old English language, tayo papaliwanag ko later. The man that takes up religion for the world will throw away religion for the world. Ibig sabihin, kung kaya ako pumupunta sa church para maging masaya ako, pag merong mas masaya na ibang lugar, kunwari, party, doon ako pupunta. Kasi anong hinahanap ko? Hindi ang Lord. Ang hinahanap ko, saya. So pag hindi ko makita sa church ang saya, doon ako pupunta kung saan man may saya. No? The Lord Jesus did not save us para tayo ay pasayahin. The Lord Jesus saved us so we will not go to hell, mga kapatid. Diba? In the process of life, binibigyan niya tayo ng kagalakan. Pero hindi niya tayo niligtas para maging pleasure seekers, para maging self-centered, at maging consumer Christians. Na? Ngayon, alam ko na napakarami kong binanggit sa inyo, pero tinamaan ba kayo? Ang lahat ng sinabi ko ay sinasadya. Yun ang maganda sa Word of God. No? Sa 2 Timothy 3:16 to 17, it teaches us, it rebukes us, it corrects us, it trains us in righteousness. No? Kaya, ang salita ng Diyos dapat masaktan tayo. Masaktan tayo enough para sabihin, ayoko na yan. Bibitawan ko na yan, ngayon din. Yun ang kilos ng Espiritu Santo sa atin. Kung kanina healing, ngayon, mga kapatid kong tinamaan, repentance tayo. Hindi naman tayo tinatamaan para masaktan. Tinatamaan tayo para maiayos. Na, di ba? Kabuti ng Panginoon natin, namatay siya sa krus para lang tayo malinis. Kaya tinatanggap natin ang kanyang kaya sa ating pagwawakas, 3 yung bagay na binanggit ko. 3 major areas. Pride. No? Ano ba yung pangalawa? Laziness. Pangatlo, worldliness. Kamunduhan, katamaran, at kayabangan. Yung iba't ibang mukha ng mga yan. Samahan niyo ako mga kapatid. I will give you a few minutes. Let us confess sa Lord. Sabihin, hingi natin ng tawad yung mga bagay kung saan kinausap tayo ng Panginoon. At itatag natin sa Lord, Lord, kahit nasaktan ako, pasya ko pa rin maging alagad ng Panginoong Jesus. No? Please take time to speak to the Lord, to confess what needs to be confessed, and to be made whole again in our spirits. And I will close in prayer. Panginoon aming Diyos, kayo na kayang suriin ang buong katauhan namin at ang lahat ng mga araw ng buhay namin sa nakaraan. Lord, kayo alam nyo, Panginoon, ang tunay na kalalagayan namin as we stand before you at sa aming discipleship journey. Panginoon,
patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan namin, sa lahat ng kayabangan, pagmamataas, sa lahat ng katamaran, Panginoon, sa lahat ng pag-ibig sa mundo. Panginoon, patawarin niyo po kami, Father God. Patawarin niyo po kami. Thank you po that the Lord Jesus died for us para mahugas kami at matanggal lahat ng karumihang ito sa aming puso, sa aming isip, sa aming katauhan. Hinihingi po namin ng tawad ang lahat ng ito. Patawarin niyo po kami. At hinihiling po namin, Panginoon, na sa pagkakataong ito'y, alam po namin na as we move forward in a discipleship journey, marami pong mga pagkakataon na kailangan naming patunayan na iniwan namin ang lahat ng mga mali. Kaya let your grace abound, Lord, sa iyong bayan sa lugar na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maunlad, maging maayos, maging masigla, maging malinis ang aming pagkataong loob at maging tuloy-tuloy po ang aming pagsunod sa inyo. Tulungan niyo po kami na marating yung sinasabi po, that we will be taught all that you have commanded us to do, that we will be taught to obey all that you have commanded us to do. Lord, we belong to you. Bless us, Lord God, sa pagkakataong ito. Salamat po, Ama. All glory to you, Father God. Thank you for your love, for your patience, Lord, for your work in our lives. Salamat po. In Jesus' name, amen. Purihin ng Diyos.